Welcome sa Pinoy Crime Hub. Sa video na ito ay isasalaysay ko sa inyo ang kaso ni Maria Cecilia Loreto, isang Pilipina na nangarap na magandang buhay sa Canada, ngunit biglang naglaho dahil sa trahedyang sinapit niya. Isang malagim na trahedya na nag-iwan ng maraming katanungan sa lahat. Ano nga ba ang totoong nangyari sa kanya? Isang mapayapang gabi sa Canada ang biglang ginimbal ng isang nakakasindak na insidente. Sa isang parke kung saan karaniwang naglalaro ang mga bata ay natagpuan ng isang nasusunog na katawan. At ang buong komunidad ay nalungkot at nagtanong sino kaya ang gumawa nito at bakit. Ito ang kwento ni Maria Cecilia Loreto, isang masipag na ina, isang kaibigan ng komunidad at isang Pilipinang may pangarap. Subalit ang kanyang buhay ay biglang winakasan sa hindi makataong paraan ng dalawang taong malapit sa kanya. Si Maria Cecilia, na mas kilalang Maricel sa kanyang mga kaibigan, ay dumating sa Vancouver, Canada noong taong 2011. Tubong Bulacan si Maricel at isa siyang dating guro sa Pilipinas bago siya nagdesisyong magtungo sa Canada, kung saan siya ay nagtrabaho sa isang malaking superstore chain sa Vancouver at isa din siyang caregiver. Tulad ng karamihan sa mga Pilipinong OFW, ang layunin niya ay makapagbigay ng mas magandang buhay para sa kanyang pamilya, kaya siya nagtungo sa Canada. Mahilig din siyang kumanta at sumayaw, at dito siya lalong nakilala sa Filipino community sa Vancouver. Isa siya sa mga aktibong performer sa mga festival ng New Westminster Philippine Festival Society sa pamumuno ng kanyang kaibigan na si Salve Dayaw. Isang profesional na mga awit si Salve at siya rin na nagpatakbo ng Java Jazz Bistro sa New Westminster sa loob na mahigit na 15 taon bago niya ito ipagbili. Ayon sa kanya, unang beses niyang nakilala si Maricel noong 2011 at mula noon, madalas na silang nagkikita at nagkakasama sa naturang restaurant. Isang masayahin, palakaibigan at tapat na kaibigan. Ganito ilarawan si Maricel ng kanyang mga kakilala. Subalit sa likod ng kanyang masayahing personalidad ay matinding pagsasakripisyo ang ginagawa niya para maipetisyon ng kanyang pamilya mula Pilipinas patungong Canada. At noong taong 2018 o 2019, sa wakas ay nakasama na niya ang kanyang asawa, anak na lalaki at bunsong anak na babae sa Canada. Noong March 17, 2021, si Maricel ay hindi nakauwi sa kanilang bahay. Kaya't nagsimula na ang kaba sa kanyang mga mahal sa buhay, kaya inireport agad ang kanyang pagkawala. Sa kabilang banda, si Maria Austria, ang Philippine Consulate General sa Vancouver, ay nagbahagi ng impormasyon tungkol kay Maricel na maaaring makatulong sa kanyang ligtas na pagbabalik. Noong madaling araw ng March 18, isang tawag ang natanggap ng Burnaby Fire Department tungkol sa isang sunog sa Green Tree Village Park. At nang dumating ang emergency responder, natagpuan nila ang isang bangkay na nasusunog sa damuhan ilang metro ang layo sa children's playground. Kaya agad na tinawag ang Integrated Homicide Investigation Team o IHIT para mag-take over sa kaso. Noong una ay hindi matukoy ng mga investigador ang pagkakakilanlan ng biktima na kanilang inilarawan bilang isang babae na wala pang 5 feet ang taas. Hindi agad nakilala ang biktima dahil sa tindi ng pagkasunog ng katawan, pero makalipas ang 1 linggo ng isagawa ang pagsusuri, kinumpirma ng Integrated Homicide Investigation Team na ang bangkay ay si Maria Cecilia Loreto. Naglagay ng police tape sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Maricel. Isang puting police tent din ang itinayo ng mga investigador bilang bahagi ng masusing pagsusuri sa krimen. Nang magsimula ang masusing investigasyon, ayon sa Integrated Homicide Investigation Team, malaki ang posibilidad na magkakilala ang biktima at mga salarin at planado ang krimen. Ayon sa detective na si Lara Jensen, naniniwala silang si Maricel ay pinatay sa mismong tinitira niyang apartment sa New Westminster noong gabi ng March 17, 2021 bago dinala ang kanyang bangkay sa Green Tree Village Park at sinunog.
Ayon naman kay Corporal Frank Jiang, walang kaugnayan sa gang o droga ang krimen na ito, kundi isang personal na insidente, kaya walang dapat ipag-alala sa public safety. Makalipas ang ilang araw ng investigasyon, ay kinumpirma ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga pangunahing sospek sa brutal na pagpaslang kay Maricel. Siya ay si Carlo Tobias, 21 taong gulang na isa din Pilipino. Ngunit hindi siya nag-iisa, kasama rin niyang kinasuhan ang isang 15 anyos na menor de edad na hindi pinangalanan alinsunod sa Youth Criminal Justice Act ng Canada. Pareho silang sinampahan ng kasong first-degree murder at indignity to a human body noong March 2021. Sa kanilang unang pagharap sa New Westminster Provincial Court sa pamamagitan ng video, parehong nakasuot sina Carlo at ang menor de edad ng orange na jumpsuit at nakasuot ng face mask. Hindi lamang ito ang kasong kinakaharap ni Carlo, nahaharap din siya sa isang kasong sexual interference sa isang menor de edad na ang insidente umano'y naganap sa Richmond noong November 2020. Ayon sa Criminal Code ng Canada, ang sexual interference ay tumutukoy sa anumang sexual na paghipo, direkta man o hindi direkta, sa katawan ng isang bata na wala pang 6 na taong gulang. Sa harap ni Judge Peter Laprairie, inamin ni Carlo ang kanyang pagkakasala. Ikinuwento niya ang hinintay nila ng kanyang kasabwat, si Maricel, sa isang apartment na inuupahan ng biktima noong March 17, 2021. Nang dumating si Maricel at pumasok sa apartment, agad siyang sinuntok ni Carlo sa mukha na dahilan upang mawalan ito ng malay. Ayon sa kanyang salaysay, habang walang malay ang biktima sa sahig, ay 2 beses umano itong sinaksak hanggang sa bawian ng buhay ng kanyang kasamang minor de edad. Binalot nila ng kumot ang katawan ni Maricel at saka dinala sa Green Tree Village Park sa Burnaby kung saan ito sinunog. Ang kasabwat ni Carlo na menor de edad ay lilitisin pa rin sa parehong kasong first-degree murder at indignity to a human body. Matapos ang malagim na insidente, isang GoFundMe campaign ang inilunsad para matulungan ng pamilya ni Maricel na nawalan ng isang ilaw ng tahanan at haligi ng komunidad. Ayon sa matalik na kaibigan niyang si Salve Dayaw, si Maricel ay isang masayahin, mabait at mapagmalasakit na tao. Kilalang volunteer si Maricel sa iba't ibang community events, lalo na sa mga cultural festivals sa New Westminster. Sa pag-alala sa kanya, maraming kaibigan, katrabaho at mga miyembro ng komunidad ang dumalaw sa kanyang memorial sa Green Tree Village Park ang nag-alay ng bulaklak, kandila at panalangin. Noong March 2022, si Carlo Tobias ay umamin sa kasong manslaughter at accessory after the fact sa harap ng BC Supreme Court. Una siyang kinasuhan ng first-degree murder at indignity to a human body. Ngunit ipinawalang bisa na ang mga kasong ito bilang bahagi ng plea deal. Nagkasundo ang panig ng depensa at ng taga-usig na irekomenda ang 10 taon na sentensya, bawas ang 18 buwang nakakulong si Carlos habang hinihintay ang paglilitis. Pumayag dito si Judge Peter Laprairie ng BC Provincial Court. Ibig sabihin, mahigit 8 taon pa ang kanyang ilalagi sa likod ng mga rehas. Hindi nagsalita si Carlo Tobias sa korte, ngunit sa halip ay ang kanyang abogado na si Matthew Nathanson ang nagpahayag ng pagpapakumbaba at paghingi ng tawad ng kanyang kliyente sa pamilya ni Maria Cecilia Loreto. Ayon kay Matthew Nathanson, kusang loob na sumuko si Carlos sa mga otoridad at sa kanyang pag-amin sa kasalanan ay naiwasan ng isang mahabang paglilitis na sana'y magdadala pa ng dagdag na trauma sa pamilya ng biktima. Ayon pa sa kanya, tinatanggap ng kanyang kliyente ang buong responsibilidad sa kanyang ginawa. Hindi lang siya sumuko sa pulisya, kundi nagbigay rin siya ng buong confession. At ang 15 taong gulang na menor de edad na kinasuhan ng first-degree murder ay patuloy pa rin ang kaso sa korte at wala pang pinal na desisyon hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa aking nabasang mga comments sa Reddit at YouTube, ang nasabing menor de edad na suspect ay ang sariling anak ni Maricel at si Carlo Tobias ay ang kasintahan nito. Sa kabila ng kalunos-lunos na sinapit niya, ang komunidad ay patuloy na nagkakaisa
upang alalahanin si Maricel hindi bilang isang biktima ng karahasan, kundi bilang isang dakilang babae na nagbigay ng kulay at inspirasyon sa maraming buhay. Maraming salamat sa panonood ng kaso ni Maria Cecilia Loreto. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat.